tinanggal yung rubber dito and na-expose ngayon yung mga dumi. Yung mga lahat ng mga singit-singit na yan, pagka malayo yung tingin, akala mo malinis lang. Pero kung titignan natin, ganun kadumi. Look at that. Dumi. Ayun, no? Lalo dito, nag-cake na yung mga putik. What's up guys? What's up mga kaaro? So ngayong araw gusto kong gawin tong video na to para pakita sa inyo ano yung ginagawa ng mga tao, kaya ng mga staff, para pagandahin ulit yung mga either motor natin o mga sasakyan natin, para tumagal yung gamit natin na sasakyan o ng motor natin na hindi magmukhang luma. Okay? And I'm doing this because in the past I've been getting a lot of sometimes objections na sinasabing, ay, ang mahal nang magpa-detail, bakit ganyan? Well, in a way I understand kasi some people hindi naman naintindihan yung process. So in this episode makikita natin, ipapakita ko sa inyo bakit importante na every once in a while na di-detail yung mga sasakyan natin at mga motor natin. Kasi masarap magmaneho ng isang sasakyan na malinis, na maayos. Ang nasa harap natin ay isang Fortuner 2025. Sa unang tingin, napakalinis. Puting-puti. That's because syempre meron tong protection which is PPF or paint protection film, pero tinanggal siya. Now after pagkatanggal niyan, okay, part of the maintenance ay tinatanggal yung mga iba't ibang parts ng sasakyan. As you can see, tinanggal yung rubber dito and na-expose ngayon yung mga dumi na akala natin wala dyan after ng hand wash natin. So again, mukhang napakalinis, everything is great looking, pero right now, makikita natin na sobrang dudumi pala ng mga singit-singit ng sasakyan na to. Like here, kita nyo yan? Okay. So, part ng detailing service, tinatanggal yung mga parts like yung mga rubber guard dito and nililinis yung mga yan. Okay. Of course, hindi naman lahat ng detailing service ganon. Depende sa ina-avail natin na detailing service. So, mula dito sa part na to, kitang-kita natin yung mga dumi. Ang dami, hanggang dito. Yan. Dito, makikita din natin even yung salamin. So yung salamin na akala natin lalo pagka naarawan malinis, hindi pala. Kasi nga, ito napupuno na to ng mga kung ano-anong contaminants. Even the paints. Sa mga part na to, yung mga lahat ng mga singit-singit na yan, okay, pagka malayo yung tingin, akala mo, uy, malinis lang. Pero kung titignan natin, lalapitan natin, kita nyo yan? Ganun kadumi. Right? Singit-singit. Like, eto. Dito sa ilalim ng emblem na to. Yan, oh. Yan. Sana nakaka-capture ng camera natin. Okay? Saan pa? Well, actually, halos lahat naman ng area ng sasakyan, makikita natin talagang napakadumi niyan. Unless ma-detail nga, kung gusto mong bumalik siya sa almost like new condition niya, dapat talaga pinapa-detail ang sasakyan. Look at that. Ang dumi. Ito yan. Okay. Dito rin, oh. Ito, pag tinanggal mo to, siguradong punong-puno ng dumi yan. Hanggang dito. Look at that. Oops. There. Yep. Now, again, depende sa ina-avail natin na detailing service. In this case, ito madadama ito. So, lilinisin din yan. Okay, sometimes tinatanggal pa to para malinis yung pinakaloob-looban ng wheel well. Okay? Ito pa, oh. So this part na to, as you can see, yung tanggal yung ilaw niya and ganito itsura ng loob ng mga ilaw natin pagka hindi na di-detail. Doon sa mga nagsasabi na ang mahal naman na magpa-detail, well, kayo na mag-judge dahil nakikita nyo naman kung paano trabahuhin ang ito. Pakita natin difference ng may PPF versus wala. So etong surface na to, wala nang ano to, no? Opo. Tanggal na, no? So eto, ayan yung may PPF, guys. Ayan si Brian.
So si Brian tatanggalin pa yung mga handles na to. Ina-start na lang gawin to kahapon, no? Kahapon. And so far nagagawa pa lang nila ay hugasan to, tapos tanggalin ang mga yung mga handles and tanggalin. Yung pagtanggal lang ng PPF na to, napakatagal na rin. They have to make use of heat gun para tanggalin yan. Kasi hindi mo pwedeng perusahin yan. Yan. Ito by the way yung PPF. And ano pa ba? Hirap, 'di ba? So kung ayan oh. Ito na siya. And even dito nga lang oh, kung titignan natin, pagka nagwa-wash akala natin malinis na tong area na to, pero napakadumi oh. Ayun oh. Lalo dito nag-cake na yung mga putik. Ah, diba? Dito rin. Dito sa kabilang side ganun din. Ayun oh. So kung di na-detail yan for years, asahan nyo yung nasa looban ng mga sasakyan natin, loob ng ilaw, ng mga salamin, ganyan ang itsura. Grabe ito niya, no? Nandito rin. Siguradong napakadami rin dumi nito dito sa loob pagka tinanggal mo to. Okay, so ayan yung mga ginagawa ng mga exterior detailing. So kung kayo nag-i-inquire ng detailing at sinasabi nyo napakamahal, mas malinaw sa inyo kung anong nangyayari pagka nagdi-detail yung mga tao. And that way, you'll not question bakit medyo may presyo ang detailing, kasi it will require una skill. Etong skill na to, hindi kayang gawin ng mga first timers. Pwede mo pag-aralan obviously, pero yung skill kasi natutunan yan for couple of years na ginagawa ang isang bagay. So yun guys, nakita nyo naman kung gaano kadumi yung sasakyan kahit na maintain naman siya through car wash and some protection sprays na ginagamit, talagang napakadumi pa din. Siguro may mga ilang tanong sa inyo, no? Well, gaano kadalas gawin ang detailing kung ganon? Ang sagot ko lagi, whenever it's necessary. Siyempre nakadepende yan sa ano ba natin ginagamit yung sasakyan. Halimbawa, it's a daily driver. Siyempre, pagka daily mo siyang ginagamit, then na-expose madalas yan sa kung ano-anong dumi, environmental dirts, kung ano-ano. For the exterior, every now and then you should get it detailed. Ang problema lang kung madalas na pinapadetail yung exterior tapos walang like PPF, dinipis at dinipis yan. So hindi mo siya po pwedeng gawing often. Siguro kung ako tatanungin mo, mga light buff lang na detailing and polishing, pero kahit mga every 3 years. Okay, you just have to make sure meron kang protectant na nilalagay like ceramic coating if wala pang paint protection film. Yun po pwede natin gamitin yon. Ito ako. Kakainis tong isang sama naman mag-park nitong isang ang sama, kinain yung madaming lane. Siguro baka hindi pa marunong masyado magmaneho yan. Ang pangit ang parking pa-diagonal Okay, so tuloy ka guys. Yan again, depende. Ang pintura kasi naubos yan pagka madalas na pinapadetail ang sasakyan. So dapat mas maganda magpa-PPF kayo, although mas mahal, pero at least nasa-save nyo yung pintura ng sasakyan ninyo. And there are even good shops na in-offer or nag-offer ng mga warranty yan. Like, ang warranty naman kino-cover yan pagka may hindi na magandang nangyayari dun sa PPF natin. So beneficial pa rin siya kung titignan mo, no? So that's one, yun ang po pwede natin gawin. And then sa interior naman, lalo na sa interior, kasi ito laging nandito ka, hindi pareho nasa labas na hindi mo naman naamoy sa loob. It's very important na every now and then talaga napapa-interior detailing natin siya, kasi nga hinihinga natin yung hangin na nandito lang sa loob, and kung medyo maalikabok na yan, madumi na yan, hinihinga natin yan habang tayo nasa loob ng sasakyan. It really depends on how you use the vehicle. Kung
ang frequency ang pag-uusapan. Now, another benefit na nagpapadetail tayo ng sasakyan is hindi siya masyadong nagluluma like I said. Therefore, pagka tayo or panahon na gusto nating i-flip yung sasakyan natin, mas maganda, mas nakapag-dictate tayo ng mas mataas na presyo kasi nga well taken care of yung ating sasakyan. Okay? Hindi naman nakakaya na manghingi ng mas mataas na presyo pagka binibenta natin kasi nga maganda maintenance ng sasakyan natin. Pag nakita ng tao na well maintained yung sasakyan, obviously hindi na masyado tumatawad yun ng mataas kasi nga they'll benefit from the vehicle na binibili nila na maayos. Kasi kung mukhang barag-barag yung sasakyan mo, ibig sabihin yan walang pakialam yung gumagamit nun. So ibig sabihin yan baka pwedeng nasira na, may mga sira na yan, hinahayaan na lang, and eventually ikaw ngayon mag-shoulder ng mga expenses sa paggawa. Kumbaga, it gives that impression na pangit yung sasakyan on the outside. So ibig sabihin baka may mga sira yan na eventually magiging problema ko pagka binili ko to. So syempre kung ako buyer, hihingi ako ng mas mababa na presyo kasi nga iniisip ko kaagad sa pinakita mo sa akin, pangit na siya. Okay? And ayun na nga, sa akin kasi lagi-lagi, that's why naging maingat ako sa sasakyan dati pa, either pagmamaneho ko or sa pag-asikaso ng sasakyan, napakaingat ko. And that's because I like driving, I like riding ng malinis na motor o ng sasakyan. Iba yung energy ko pagka nagmamaneho ng madumi na sasakyan or madumi na motor. Parang alam mo yun, ganun ako eh. And I think marami naman din sa atin talaga ganun siya. Iba yung appreciation natin sa isang bagay na malinis versus madumi. So yan lang guys at mga kaaro, I hope nakatulong tong video na to. If you have any question, feel free put your comments in the comment section below. And yeah, yan lang. Bye for now. Coffee muna ako. Tuma tayo. Starbucks.